also to give awards also to sa certificate of participation sa 4th Asian Rollerball Championship at saka sa 7th Rollerball World Cup. Bago natin diretso doon sa awards presentation, the last time we talked to you was during the signing, as I said, because yung Silvina Court na isa sa mga home grounds na rin para dito sa PRBA. And by the way, hello po kay Jam Bayaka ng PTV4 na sumusuporta sa atin. Sir Tony, ano yung naging kaganapan niya when it comes na doon sa last ceremony? Para doon sa mga hindi pa aware dito sa ating ating balita dito na na-publish na rin natin sa mga iba't ibang mga portals. Yes, salamat ka, Manong. Yun nga po, nagkaroon tayo ng signing ng memorandum of agreement dahil yung Silvina Court yung po ginagamit natin ngayon as base in preparation for our first Luzon Volleyball Friendship Cup and also yung mga darating na activities, no? Yung pong national games na gaganapin sa Coron, Palawan, and also yung Junior World Cup. This will be held in France this coming December or maybe March 2027 sa African country. So yun po ang preparation natin. Pero so, sa tingin nyo ba, itong Silvina Court na of course magiging training venue na rin, not just ng PRBA, but of course yung URS ni Coach Jason, magiging tamang venue na ito to attract more people niya from the community na maglaro ng rollball sa kanilang mga sports? Yes, for the meantime, yan po ang ginagamit namin. Pero meron po kami mga kinakausap. Like for example, yung MBR complex sa District 2, kay Congressman Tulfo. Ito yung MRB QC District 2 Gymnasium. Malapit lang sa amin eh. Yes, tama po. Yung medyo, yung pong specification kasi ng gym na pasok po sa rollball dahil wooden po yung ano nun. May bleachers po, may dugout. So, pasok po yun. Nagsubmit na po tayo ng request doon. And also, another option would be the Amoranto statue. And as far as the specifications, Coach Jason will discuss about it. Okay, Coach Jason, go ahead. Yes. Okay po. Sa about po dun sa mga sa court po na ninalaruan namin ngayon, doon po muna kami mag-race sa Silvina Court habang nag-iintay pa po kami nung official court na magagamit namin. So parang temporary setup pa lang ito, no? Pero noon nakita naman natin yung mismong playing condition, yung venue condition na rin. Parang angkop din siya para dito sa rollball. Ano masasabi nyo? Kasi nakailang beses kayo na nag-training doon at nagko-conduct ng mga scrimmages along with the other rollball players na rin. Yes po. For the beginner, sakto naman po siya para doon sa mga 13 under, junior, at saka dun sa mga baguhan na papasok para sa senior categories po. Okay, sa mga players na rin and even sa coaches na yun, with this kind of setup na yun ng training, makakaasa pa ba na of course, mas lalong pang pagbubutihin ng paglalaro ninyo at the same time, mas lalong ikagaganda pa lalo itong Silvina Court na gagamit na rin in the future competitions. And aside from that, yung mga sa Coron, sa Lingayen, sa Cainta, at iba pa. I think sa mga courts natin, Silvina will be the opening ground for the new rollball players po. Then, when they enter sa intermediate or sa advanced, then we will require them to use other courts po, na which is magkakaroon tayo nun with regards sa ating proposal with those courts. Hopefully, this advanced player na we will select for national and World Cups, sila po talaga ang pag-iipitan natin ng training. At I think we try to launch a new program para po sa kanila na mas mahirap po because of our experience dun sa nangyaring World Cup po. Okay, Coach, ma'am? Anong thoughts ninyo dahil meron lang kayong bagong training venue? Actually, yung training venue po namin, accommodate ano po, yung mga tao doon, na-accommodate po nila kaming maayos. At the same time po, yung training po namin kasi ginagawa namin 3 times a week. So,
nakikita ko po kung paano mag-grow ang roll ball. At the same time po, dahil we are looking forward sa partnership namin sa DepEd, mas dumadami po yung mga participants namin. So, yung community po talaga, lumalaki siya. At the same time, mas na-enhance po nila Coach Epi, Coach Jason, and the other coaches, yung mga future PRBA players po natin. Okay? Anong masasabi niyo dito sa bagong venue? So for me, as they say na ito yung magiging welcoming venue para sa mga bago at mga most bumbalakang na player na Philippine Roll Ball. I think it is very convenient for them kasi nakikita naman na natin yung development at also yung mga progress and improvements na gagawa nila ng mga coaches at the same time ng ating organization with regards sa mga introducing ng bagong role natin na roll ball. And also, I think it is very welcoming din sa mga future at sa tingin natin ay mga gusto mag-try para naman is ma-introduce at ma-open natin yung larong roll ball sa Pilipinas. Yun lang naman. Nabanggit natin na meron kayong grassroots program na in-introduce na yan with DepEd. Parang ipakilala na rin sa mga public schools itong sport and roll ball. How's the progress right now ng inyong communication with the public schools or private schools na at least magkaroon kayo ng mga clinics or mga parang immersions sa mga bata na rin na to try roll ball? In our province po, in the DepEd Division of Pampanga, may mga nakausap na po akong supervisor, especially the supervisor po in MAPE. So, we are looking forward po dun sa time niya po para ma-introduce po namin sa kanila yung roll ball. And sisimulan po namin sa school namin, sa San Luis National High School. Sunways San Luis National High School, Pampanga. Okay. Saan banda sa Pampanga? Sa San Luis po mismo. Centro. Sa sentro. Okay. So Tony, mayroon kayong upcoming na Luzon Friendship Cup. Sa uli natin pagkakapag-usap, ang isa lang confirmed team yata na maglalaro. Pero right now, all teams accounted for na to arrive in Silvania para maglaro this coming June 27. Yes, apat na roll ball association po yun. But because of the limited time, nag-customize po kami ng time para ma-experience kasi isa sa Friendship Cup. All categories are included, accounted for senior men's and women's, junior men's and women's, and also under 13 girls and boys. And kasama po dito ang URS Roll Ball Association ng QC, Coron Roll Ball Association ng Palawan, Lingayen Roll Ball Association ng Pangasinan, and also we have also representatives from Bicol Roll Ball Association, and also one Kainta. Unfortunately, medyo late lang yun, pero makakahabol po sila. Pero most likely, lahat ng teams pasok sa mismong competition at aabangan natin yan. Hopefully may cover natin yan dito sa Friendly Cup. Aside from that, ano ba mga aabangan natin mga projects bago natin proceed sa ating awarding ceremony? O pakikipag-ugnayan na rin sa PSC, sa POC, and sa private sectors natin. Okay, ngayon po we're in constant communication with some private companies who might be willing to be a permanent partner, no? Also, as far as POC is concerned, our application is already in the membership committee of the POC. Nag-communicate na po sila, we're complying with the last, isa na lang po yung kulang namin. So that's the update. And kanina po, nag-courtesy call kami kay Executive Director Attorney Eroy regarding our mga concerns and very bright on future. So napakaganda po yan at ako po, ang pamunuan po ng PRBA, may kinakausap po kami mga HMO, medical benefits at benefits ng magiging member. Ang ano po nito, gusto namin dumami ang active member at kapag po sila ay active, magkakaroon po ng mga benepisyo maliban po sa benepisyo na ibibigay ng gobyerno. And upcoming events po namin, meron po kami July 3 to 4 to 5 na coaching the coaches. Kanina po, kausap namin, hopefully, if hindi po magiging available ang Lingayen, dito po sa PSC, baka dito po ganapin.
So, and then after that, yung pong National Games, August 29 to 30 sa Coron, Palawan. In preparation for the Junior World Cup on December. And prior to that, we might have an invitation game between Pakistan and Philippines or Indonesia here in the Philippines. Alright, so abangan po natin yan yung lahat ng mga